Ano? Ay magandang hapon po sa lahat ng mga katotohanan. Mga katoto, dito na tayo ngayon no, sa ating panibagong serye, panibagong episode ng ating serye ng katotohanan. Ngayon pag-usapan po natin patungkol po sa PhilHealth. Nakakagimbal na balita ito. At ang analisahin natin kung paano nangyari ito. At ang akin lamang sasabihin dito sa ngayon ay dahil dito, nagkabuhol-buhol na yung PhilHealth na issue, dito ko makikita na namili yung si BBM nang italaga niya ng mga opisyal sa kanyang mga departamento ay lumalabas po na puro mga walang alam sa trabaho. Itong tinalaga niya po sa PhilHealth bilang presidente ng PhilHealth ay ang pinsan ng kanyang misis na si Lisa Ledesma Araneta Marcos. Ang nilagay niya po sa PhilHealth na presidente ay si Emmanuel Ledesma na dating opisyal sa SALM, yung power sector na kumpanya na kung saan involved din sila sa pagpepresyo ng mga per kilowatt per hour na mga kuryente natin. At sa mga bidding ng mga kuryente natin, involved din sila dyan. Sandali lang live ako. Nagla-live ako, magkana ko. Okay, tumawag ng kapatid ko, nagsabi ko ng live. Mayap agad panapon, mga kabalen ko, lalo na kay Presperes, sa kay sino pang iba dyan, sa mga taga-Sibera, no? Mga client namin dyan sa Sibera, sa pangunguna ni Annabel Dima Felix, si Joey, si Ta Hainos, si Ricky Ojong, marami pa sila dyan. At si Pastora din, no? Binabati ko rin, mayap-agat panapon. Si Pyra Lucas, baka sa Sambuanga siya ngayon, mayap-agat panapon. No? Sa mga lahat dyan sa lahat dyan sa si tumatakbong gobernador, no? Si Dennis Ashken, si Danilo Bailon, at saka kanyang Vice Governor, si Among Ed Panlilio. So, magandang hapon po sa inyo. Agat panapon. Okay, our topic today is actually very, very important. Mga kababayan, pinarusahan po ng National Privacy Commission na isang parang korte na naglilitis at nagdidesisyon kung sino ang may sala sa mga pagbubunyag ng mga sikreto ng bawat mamamayan. Merry Christmas po kay Nenen Kausing, no? Pete Kemson, good afternoon. Dr. Kausing, mabuhay kayo. Si Om Reacts, magandang hapon po. Okay, bakit pinarusahan? At ang parusa ay pinagmumulta ang PhilHealth ng 4.57 billion pesos. Napakalaki. Saan kaya kukunin yung ipambayad sa multa? Kung totoo na nagkakamali dyan, mga opisyal ng PhilHealth. At bakit ang PhilHealth ang magbabayad? At ito pang napakatindi. Tayong mga member ng PhilHealth ang nagbibigay kada buwan ng contribution dyan sa PhilHealth. Tapos, dyan kukunin ang pambayad sa multa na 4.5 billion. Ano ba naman yan, Mr. BBM? Wala ka talagang ang hina mo talaga sa pagdating sa management. Tapos, ito'y nangyari sa PhilHealth matapos na tinanggalan ng pinsan mo rin na si Tambaclaus. No? Si Martin Romualdez alias Tambaclaus. Namimigay ng ayuda kahit tawag ko sa kanya Tambaclaus. Kamag-anak ni Santa Claus. So, ang nangyari doon, tinanggalan ninyo ng 74.4 billion pesos na pundo ang PhilHealth. So, kung tinanggalan mo, pagkasunod doon, kung sa Cebuano pa, nilaparo, so sinampal. Kung sa Ilonggo pa, tinampa o sinampal ng National Privacy Commission ang PhilHealth na panibago na naman na sakit ng ulo. 4.57 billion pesos sa kanilang kasalanan sa hindi pag-iingat
sa mga detalye o datos o records ng mga members natin. Kaya kung nagtataka kayo, maraming nagte-text sa inyo, paano nila nalaman number mo, cellphone numbers mo? Iyan po ay dulot ng katotohanan na nakuha pala ng grupo na pangalan ay Medusa. Nakuha nilang 600 gigabytes na detalye ng mga members ng PhilHealth. Equivalent ito sa ilang folders ito? Naku. 160 folders. Mga detalye natin, ating sex, babae ka ba, lalaki. Pangalan natin, pati middle name, nakuha. Tirahan natin, nakukuha. So pwede kang, kung may gustong papatay sa iyo, alam na kung saan ka pupuntahan. Telephone number, cellphone numbers, lahat kinuha. Email addresses number, kinuha po. Lahat po kinuha ng Medusa Group nang na-hack ang PhilHealth. Na-hack sila kasi hindi naging maingat ang PhilHealth. Nagtipid sa gastusin sa IT, kaya nawalan sila ng depensa. So kung wala silang firewall, na-hack sila ngayon. Ang mura-mura lang naman ang monthly na bayad niya sa firewall. Ba't hindi kayo gumawa na gano'n? Anong klase kayo? Puro kayo kasi pera-pera. Kaya dahil sa hindi niyo pag-iingat, nakuha ang mga datos. Kayo na nakikinig sa akin ngayon, sigurado ako na ang pangalan ninyo, telephone number niyo, tirahan ninyo, ay mga kapatid niyo kung sino, ang asawa niyo kung sino, kung ang lahat ng sikreto sa sarili mo, nando na nakuha na ng Medusa na group. At ito pa ang matindi. Pinagraransom, pinagbabayad ang PhilHealth ng grupong hacker na Medusa ang pangalan. Last year po ito nangyari, October last year. Tapos hanggang ngayon, hindi pa nila na ayos. So hiningian sila $300,000. Equivalent to, sabi mo na lang, 55 times 3, ang 15, mga 16 million pesos ang hiningi sa kanila. Kapalit na ibalik yung mga detalye at kapalit ng ibablock na sila. So dito po makikita yung hindi marunong magiging presidente si BBM. Nanakawan tayo ng detalye. 2023 pa ninakaw. So ngayon, ang resulta nito, dahil sa batas, ay magbabayad ng 2% ng kinita ng korporasyon. Ang kinita ng PhilHealth noong nakarang taon ay 283 billion pesos. So 2% na tatakbo ng 4.57 billion pesos ang babayad. Ang tanong, hindi naman tayo mga membro kasapi sa kasalanan diyan. Kasalanan yan ng presidente nyo at hindi niya inayos mga tao niya. Sino ang presidente? Pinsan ni Lisa Araneta Marcos, si Mr. Emmanuel Ledesma. Ang buong pangalan ni Lisa Marcos ay ganito. Luis, Maria Luis ba yun? Ledesma Araneta Marcos. Ikaw nagpa-appoint sa kanya dyan eh. Dating opisyal ng SAM na palpak din. So ngayon, ang nangyari, ang tanong, sino magbabayad? Matapos na hindi binigyan ng 74.4 billion pesos na pundo PhilHealth, saan naman kukunin? Di sa ating mga membro na nagbabayad, napakawalang hiya talaga. Anong klaseng gobyerno ito? So ngayon, problema ngayon ang mga ospital sa ngayon. Mababawasan naman ng 4.57 billion pesos ang pundo ng PhilHealth. Ito lang po masasabi ko. Nais ko lang pong iklaro na napakabobo ng gobyernong Marcos. Lahatin na natin pati mga tao nila. Bakit ko nasabi na napakabobo po? Ganito. Natandaan natin na nagsalita sa Senado si Grace po. Senador. Kakampi niya. Sabi ng iba, kapatid niya daw. Kasi anak daw si Grace po, anak daw siya ni Marcos Sr. sa kay Rosemary Sonora. Na si Rosemary Sonora, kapatid ni Susan Roses. Na asawa naman ni Fernando po. Kaya inampo ni Fernando po si Grace po. Na si Grace po ay napulot siya sa pintuan ng simbahan ng Haro Church sa Iloilo.
So ngayon, bakit sa Haro? Siyempre, ang nanay niya, si Rosemary Sonora, ay ang totoong nanay niya. At ang totoong tatay niya, si, si Ferdinand Marcos. Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya magkakapatid sila ni Bongbong. Sabi lang yan. Wala naman akong problema dyan. Hearsay lang yan. So ngayon, sa anunsyo sa speech ni Grispo, parusahan daw ang PhilHealth, lalo mga opisyal nito. At bilang parusa, tinanggalan sila ng pundo na 74.4 billion. Grispo, ano ba? Asan bang utak mo, Grispo? Nasa puwit ba? Sinigunduhan ka ng kapwa mo senador na Senate President na si Chis Escudero. Nasaan ang utak ninyo sa liig? Sinuportahan ka ng author pa mismo ng Universal Healthcare Law, ng author o tatay ng PhilHealth na si G.V. Ercito. Kasama na dyan na nag-author niya ng PhilHealth si Harry Roque. So kung tatay si G.V. Ercito, nanay si Harry Roque. Pero bakit hindi dinipinsahan ni G.V. Ercito ang PhilHealth? Sapagkat sa kabila ng lahat ay nakiayon din sa kay Grispo at kay Chis Escudero na dapat parusahan ng PhilHealth at sa pagpaparusa ay dapat tanggalan ng pundo, hindi bibigyan ng pundo na 74.4 billion pesos. Ganon din ginawa ni Jinggoy Planderer Estrada. Ganon din ginawa ng iba, si Francis Tolentino. Sa totoo lang, lumalabas 18 lang na senador ang bumuto pabor sa pagtanggal ng pundo na 74.4 billion sa PhilHealth. At sa 18, hindi po diyan kasama si Coco. Hindi kasama si Risa Ontiveros. Hindi kasama si Amy Marcos. So, ibig sabihin may dalawa pa. Hindi ko na masabi kung sino yung dalawa. So, ganun po nangyayari. Ang dalawa pala si Bungo at saka si Bato. So, 5 sila. 5 sila ang kumontra sa budget. So, ngayon, bakit mo tatanggalan? Kasi sabi daw ni Grispo, ang ginamit nila pong katwiran ay hindi po totoo. Sabi ni Grispo, dapat tanggalan yan. Kasi mga korap, yun lang ang totoo. Korap ang PhilHealth ng mga opisyal. Akalain mo naman magpapalabas sila ng Christmas party, 137 million ang gastos sa 30th year daw nila. Pagkatapos, dami pang mga chichiboritse dyan, marami pang kurakuta nagyari dyan. Sa totoo lang, yung maraming ospital na nagrereklamo na hindi pa nababayaran hanggang ngayon. Sabihin, sa totoo lang, problema talaga PhilHealth. Pero bakit mga member naman ang bibigyan nyo ng parusa? Ang katwiran ni Grispo, na hindi naman totoo, ay meron daw $600 billion na pundo ang PhilHealth. Totoo ba yan? Sabi naman ni BBM, ay tama lang, hindi bigyan ng pundo kasi may 500 billion na pundo. Sino ba sabi na tama? Si BBM ba o si Grispo? Tapos sabi naman ng opisyal ng PhilHealth, may 403 billion pa kami na pundo. Sino bang tama sa inyong tatlo? Diyan mo makikita yung ultimo lang na kung ano ba talaga ang totoo. Palpak na kayo. Ibig sabihin, pagdating sa usapin, sa pag-analyze ng mga bagay-bagay, sa pagdidesisyon sa kada issue, kada problema, ay lalo kayong palpak. Lalo kayong incompetent. Nadagdagan yan. Yung problema na last year pa, na hinak ng Medusa Group na hackers, ang mga datos, kasama yung pangalan ko dyan, na hack. Kaya marami ako natatanggap na mga scammer na kung ano-ano mga diskarte. Kasi marami nakakaalam ng telephone number namin. Siguro sa nakikinig sa akin dito, lahat kayo dyan ay nakatanggap kayo ng kung ano-ano mga message. Yan po ang dahilan kung bakit ang dahilan pala niyan ay nakuha ng Medusa na group na hacker ang datos sa PhilHealth. Ang nakuha dyan ay worth 600 gigabytes, equivalent to 160 folders. At hindi pa naayos yan. October pa yung nangyari. Kaya ngayon, nag-decision lang kamakailan ang National Privacy Commission na inutusan ang PhilHealth na magbayad ng 2% sa kanyang kinita noong taong 2022. Ano ang kinita niya noong taong 2022?
283 billion. So, i-multiply mong 2%, tatakbo ng 4.57 billion pesos ang ibabayad. Naku naman, Diyos ko. Yung malaking pera na para sa mga ma-ospital na tao, imbis na mapunta sa mga na-ospital, mapupunta sa bayad sa multa. So balik tayo sa sinasabi nila ng kamangmangan na meron daw reserve. Please po, hindi po reserve. Ang ibig sabihin ng reserve ay reserve ba, nakareserba na yun, hindi mo pwede gastusin. Siguro, baka ang ibig sabihin ng surplus, iba naman ang surplus. Sobrang pera. Ang surplus, pagdating sa PhilHealth ang pinag-usapan, insurance kasi yan eh. Ang surplus ay kung hindi na siya kailanganin, kung sasagutin ang obligasyon kukunin sa reserve fund. Ano ba talaga sistema ng insurance ng PhilHealth? Ganito po yun. Sa kada tao, isa sa atin, example, ginawa tayo, pina-insure tayo ng PhilHealth, kada isa sa atin. Kada isang tao, tinatansya nila gamit ang kanilang statistical records. Ito, ang mga tao, ang kabuuan, magkakasakit, ang gastusin ng bawat isa, aabot yan ng mga 200,000 or 300,000. So kung sabihin natin 200,000 at kung may member na, halimbawa lang, ang member natin ay 10 million para madaling i-compute. So 10 million. Sa kada 10 million, ang ilalagay mo na reserve fund ay 200,000 kada tao. O sabihin natin 100,000 ang kada taong reserve fund. So 100,000 tapos 10 million ng members, compute natin para hindi tayo magkakamali. Ito. So 10 million na members. 1, 2, 3. Times, sabihin natin ang nakareserba na pundo bawat isa kung magkasakit ay 100,000 pesos. So, lumalabas, 1 trillion kung tag 100,000 kada isa. So ngayon, dahil ang kinukompute lang na pondo ay nasa, actually 400, so divided by 400. So kung 400 billion divided by 10, divided by 10 million, ibig sabihin, 40,000 nire-reserba ng PhilHealth ang 40,000 sa kada isa sa membro. Na tinatabihan, hindi dapat gastusin kasi kung mga membro magkakasakit, doon kukunin yan. Yan po ang tinatawag na reserve fund. Ang reserve fund po, sa tingin ko, naintindihan na ninyo, ang reserve fund ng PhilHealth na tinatawag ay yung nakareserba na pondo na hindi dapat kukunin, nakareserba yan kung magkakasakit ang membro. Ngayon, bawat isa sa membro, nagbigay sila ng 40,000 na reserba. Kung magkasakit ako, at least may 40,000 na nakareserba. Total, kung 10 million ang mga members, darating ng 400 million. So 400 million ang tinatawag reserve fund. Yan pong reserve fund ay hindi siya excess funds. Kung tinanggal mo ngayon, dahil hindi mo binigyan, kasunod na taon, maraming mga bata na naging adult na, nagkaroon ng trabaho, naging member na rin ng bagong member, mga 1 million ang bagong member ng PhilHealth, nadagdagan ng 1 million na tag 40,000 magbilang ka na naman ngayon. Tataas lang ang reserve fund. Hindi babagsak. Yan pong ibig sabihin ng reserve fund. Kaya huwag kayo maniwala sa sinasabi ni Marcos na may 500 million na reserve fund ay hindi mamamatay ang PhilHealth. Nako, nakareserba po yung 500. Para lang doon sa tingin ko 20 million na 20 million na mga members. So, sa sunod na taon, nadagdagan naman ng mga panibagong 1 million na members. Kung magkasakit ka, anong ibig sabihin nun? Nilalagay nila sa balag ng alanganin ang kalusugan ng tao. Ganun lang kasimple. So ngayon, ang ginagawa ninyo, maliban pa yun, so, napakita na ngayon na talagang napatunayan na ngayon na talagang wala kayong alam BBM. Biro mo, na last week lang, nag-utos na ang National Privacy Commission sa PhilHealth na magbabayad ng 4.57 billion pesos. Saan naman kukunin yan? Tinanggal na nga, wala na nga budget. Sa reserve fund na rin. Ibig sabihin ng reserve fund po, hindi sa excess. Ang excess funds po ay ganito. Halimbawa, may 10 million members.
at itataya mo na ireserba mo sa kada membro ay 40,000 pesos kung magkasakit. So magiging 400 billion. Sa 400 billion, kung mayroon pondo ang PhilHealth na 600 billion, ay ang 200, yan ang excess funds. Yan ang surplus. Walang surplus ibig sabihin. Ngayon, iniutos sa batas ng Universal Healthcare Law na kailangan maglagay ng pundo na reserve fund ang PhilHealth sa dalawang good for 2 years. So kung 2 years, dapat, kung 400 times 2, 800, so kulang pa yung 600 nila. Ay, napaka-bubo naman ako. Kaya yan pong aking katibayan na talagang bubo yung nagsisisi ako sa Smartmatic. Bakit pinanalo na Smartmatic si BBM? Ha? Si Lenin talagang totoong nangyari nang nanalo dyan. Nagsisisi ako Smartmatic, bakit pinanalo pa si Sara Duterte? Oh, nagsisisi ako Smartmatic, bakit pinanalo pa si Robin Padilla? So ito yun, ladies and gentlemen. Ito yun. Okay. Ngayon, kumpletuhin ko na yung kamangmangan ninyo. Pati mga kumilik, hindi ko alam kung mga bright yan sila ni Erwin Garcia o nagpakuno-kunwari lang bobo. Alam mo, ladies and gentlemen, hindi na po issue kung saan nanggaling ang mga boto na nilista para sa total na boto ni BBM at ni Sara at ni Robin Padilla, mga iba pang senador at party list at mga congressmen at pati mayor, gobernador, pati konsyales, pati bukalis. Sa Smartmatic po, lahat ng galing yan halos. Biro mo lahat ng boto, presinto sa Metro Manila, 99% ng boto ay nanggaling sa isang makina lamang, isang computer lamang. Ito na po, mismo kumilik ang umamin na yung mga boto ni BBM, ni Sara, ni Ruben at iba pa, ay nanggaling po, pinadala po ng isang computer na may numero na 192.168.0.2. At bakit magbulag-bulagan pa tayo? Iyan po ay sapat na nakatibayan na talagang dinaya ninyo na hindi totoong nangyari, na hindi totoong nanalo si BBM, si Sara at saka si Ruben Padilla at lahat na halos na nanalo noong 2022 election. So, ladies and gentlemen, ano pa ngayon ang gagawin natin? Sa 30 po, pipirmahan ni BBM ang budget. Anong ekspektasyon natin sa budget niya? Nabasa ko ang huling update na nag-anunsyo na sila kasama ang kanyang dating Chief Justice ng Supreme Court na kanyang Executive Secretary na si Lucas Bersamin na lahat daw na tatanggalin ay manggagaling sa budget ng DPWH. Bakit naman sa DPWH? Alalahanin mo po, ganito po yung dahilan. Sa DPWH po, ay pagkatapos na pag-usapan ang budget sa National Executive Expenditure Program sa DBM, hindi po nilagay ang 288 billion para dagdag na budget sa DPWH. Pumasok ito sa House of Representatives, dinagdag ang 288 billion. Ngayon, sapagkat bawal sa konstitusyon na magdagdag ka ng budget kung sumubra sa perang nilaan lamang ni BBM, ay ibig sabihin, kailangan tapyasan nila ni Romualdez o ni Tambaclaus ang ibang mga pundo. Kaya tinanggalan niya ang budget ng PhilHealth, tinanggal ng 74.4. Tinanggalan niya ang CHED ng 30 billion, so meron siya 104. So tinanggalan niya yung DepEd ng 12 billion, so meron na siyang 116. So 114. So ngayon, tinanggalan niya ang scholars ng 3 billion, 170 na. So tinanggalan niya ng 50 billion ang purpose, so nagiging 167 na. Marami pa siyang ibang tinanggalan. Tinanggal lang 50 billion ng military. So plus 50, marami na. At saan nila nilagay? Nilagay nila number 1 sa AKAP ayuda na 26 billion pesos. At dinagdagan nila, ginawa lang AX na ayuda, ginawa lang 45 billion. So 45 billion plus 26 billion, that is equivalent to 41 billion. Hindi, 45 plus
26, that is equivalent to 71 billion. So, ano pang iba? MAIP, din ginawa nilang mula sa 74 lumaro sa 49 billion. At ang 288 billion na budget sa DPWH, alam mo kung ano yun? Pagpapatayo ng mga basketball courts, pagpapatayo ng tennis courts, pagpapatayo ng mga multipurpose halls. Ano bang multipurpose hall? Kung maliit na gymnasium na pwede mong gawin gym, pwede rin gagawin na kung sayawan sa mga barangay, pwede rin kung ano meetingan, o kung pwede rin kung ano, yan ang multipurpose hall. At tapos, sa water management projects pa sila kumuha. So, yan po ang mga laman ng 288 billion. At ang iba dyan, flood control projects na kung saan gagamit sila ng backhoe para tanggalin ang mga buhangin na sobra at graba mula sa mga ilog natin malalaki para makadaloy ng libre ang mga tubig tuwing may malakas na ulan. Pero, anong ginagawa nila sa project na yan? Pa-picture lang po. Ilalagay yung backhoe, picturean tapos maningil na. Hindi man lang gumawa. Sa ayuda naman, ano mang ginagawa nila sa ayuda? Kunwari lang po na may binibigyan. Karamihan na report sa akin. Ha? Nililista lang ang pangalan. At nililista, sinasabit na nakatanggap na daw, naibigay na daw. Pero ang totoo, hindi pa nabigay. So, ibig sabihin, puro fake names ang nilalagay. Sinusunod nila kung anong ginagawa ni Janet Napoles. Ang iba namang sistema, talagang binigyan. Kaya lang, tinatabunan ng papel sa dulo kung magkano tinanggap. Papirmahin lang sa tumanggap na natanggap niya ang pera, pero tinatabunan kung magkano ang amount na dapat tanggapin. Yan po, ganun po kabalahura yung gobyerno ni BBM. Paano kasi? Korap na siya, korap pang kanyang pinsan na si Tamba Claus, korap pang lahat, pati si Lisa Aranitan Marcos, korap din, kasi kinukulimbat niya mga panalo sa loto. Kunwari, may nanalo sa loto, pero totoo, wala palang resibo, naglabas ng decision. Naglabas ng COA findings, ang Commission on Audit, at lumalabas, walang resibo pinakita kung sino ang nakatanggap ng mga panalo sa PCSO. Kumbaga, kung naglabas man sila ng resibo, diyan mo makikita sa mga ayuda, sa kaakap, sa ka-AX, o sa MAIP, na ang nakatanggap po ng acknowledgement receipt ay si Merigis Piatos. Kumbaga, kung ano ginagawa ni Sara sa pangungulibat sa kanyang confidential fund, ay siya rin ginagawa ninyo. So, yan po, ganun po katindi. So, ano ngayon nagagawin natin, ladies and gentlemen? Pipirma na si Marcos ngayong petsa 30. Wala natin magagawa dyan. So, dalawa lang ang bagay na sana hiningi ko kay BBM. Ano't ano pa man, kung galit ka sa akin o hindi, hinihingi ko sa iyo, i-disapprove mo lahat buong budget para mapilitan ngayon ang Kongreso na magre-repeat ang Senado saka House of Representatives pag-usapan nila ulit at ibalik sa iyo. Siguro naman ayusin nila. Or kung hindi mo kayang gawin yan, total pala naman, kung nabasura mo lahat, meron ka pa naman gagastusing pera kasi yung budget na batas natin sa nakaraang taon ay automatic iyon muna ang papalit habang hindi pa naayos yung bagong budget. Pagkatapos, ano pa ang gagawin mo? Kung hindi mo kayang gawin yan, tanggalin mo lahat ng ayuda. Tanggalin mo, disapprove mo. Yan lang pong aspect yung usap. So, ladies and gentlemen, pakinggan natin ang interview ni Mr. Ted Filon. Mr. Ted Filon, hiniram ko lang muna yung video mo sa presidente ng Union ng PhilHealth. Pakinggan natin. PhilHealth White. Ma'am, I hope... Si Faye Francisco, ang presidente ng PhilHealth Labor Union. Maganda na pong ating linya. Muli po akong humihingi ng pangunawa po sa inyo, ma'am. Okay. Good morning. Salamat. Good morning, Ted. Thank you. Okay, ma'am. Sige po, as you were saying, ma'am, please go ahead. Okay. We heard that the NPC decision is already out, but we haven't read the decision yet. At kagulat-gulat kasi kami fina-follow up din namin yung decision na yan dahil ang sa amin niya ay somebody should be held accountable for the Medusa hacking that happened last year. So kagulat-gulat yan kung the fine is 2% of the gross income in 2022 that of 228 billion. I have computed it
It's 4,560,000,000. So medyo malaking halaga po yan. Ang tanong, sino po ang mag-shoulder nitong fine na ito? O yan, yung multa na yung sinasabi ko. Ang tanong, sino magbabayad yan? Tayo ba na nagbibigay ng contribution buwan-buwan? Oh. Ito. Kasi kung PhilHealth po, ibig mo bang sabihin, pera ng taumbayan ang gagamitin? 'Di ba? Ang information na nga po nila ang na-hack po, na nakalabas na sa dark web, ang mamamayang Pilipino pa ba ang magbabayad ng 4,560,000,000? Ngayon, sino ba may kasalanan yan? Hindi ba mga opisyal ng PhilHealth? Bakit tayo mga membro ang magbabayad yan? Unang-una, bakit tayo mga membro? Kasi tinanggal na ni BBM ang 74.4 billion. So, ibig sabihin, tayo mga member ang papasan ng mga yan ng buong penalty. Maliban dyan, sana nagagamit yung 4.57 billion pesos para sa mga magkakasakit sa 2025. Ibig sabihin, mababawasan ang pundo na maitutulong ng PhilHealth sa bawat magkakasakit. Ladies and gentlemen, nung nanay ko po nagkasakit noong 2023, sa ICU, 5 months po, sa mahigit halos 3 million po ang aking bill sa ospital sa Dr. Arturo Pingoy Medical Center. Ang tinulong ng PhilHealth ay sa 35,000. Pero kahit 35,000 lang, at least meron na ibigay. Kasi ngayon, wala na may bibigay yan. Di ba? So, ganun lang pa ang punto ko. So, dito po ay pagdasal natin na sana ibasura ni Bongbong Marcos ang budget na 2025 at para ulitin nila ang trabaho. Hanggang dyan lang muna tayo at magandang hapon po sa lahat at magbabati na lang ako. Tapos si Pres Perez, si Omar Reax, si Nenen Kausing, Pith Kemson, good afternoon, Dr. Kausing, Diego Byron Calumna, Atty. Toto Kausing, paano kaya kayo makontak? May lalapit ako sa inyong involved, ang mayor at Chinese businessman, hawig sa Pugo. O sige, ibigkas ko yung cellphone number ko at isulat ko rin dito, Diego Byron. 0917 300 7796. I-text mo lang ako dyan kung paano tatawagan kita. Tapos, Diego Byron Column na ulit, kompleto po kami sa ebidensya. Okay, very good. I-live natin yan dito. Don Polobi, napakawalang hiya kami. Kayang kaming anak lang pala ni Lisa ang namumuno dyan sa PhilHealth. Napakalaki ang kinakalta sa akin buwan-buwan. Yan. So, NSP, God bless you. Sakura 35, good afternoon. Music lover. Tapos si Diego Byron Calumna, sana matulungan nyo kami. Sige, paki-text nyo na sa akin kung saan ako tatawag sa inyo. Sakura 35, Gregorio Babaran, Loretta Grande, mahusay sa investment yang si Lidisma. Kaya pala nilagay dyan sa PhilHealth para gawing Maharlika investment style ang PhilHealth. Yun nga. Music lover, Rodo Saruna, Saruna. Sa buwatan ng mga kulto ito sa Senado, pinagkaisahan nila kaya sila palusot para lumusot. Halo sa bibig nahuli ang ideya nila, nahulihan ang mga sinungaling na kapatid ng kawatan. Kala niya makalusot yan ang magnanakaw niya, bistado na kayo. Yan, si Putin. Hi everyone, gagawa ng surplus wealth. Yang si Gahaman, Sayaman. So, Jelly Robles, good afternoon, Engineer Toto, Teresita Sapalaran, Polo Carpio, ano po outlook nyo sa 2025? Ang outlook ko po sa 2025 with respect to government performance, medyo problema po ang gobyerno natin kasi walang kukulangin po ang pundo na makukolekta mula sa buwis at mga iba pa mga fees sapagkat napakalaki po ng budget na ginawa nila, 6.35. So kung 6.32, ngayon kung gano'n kalaki, saan kukunin ang pera pampundo diyan? Ito nga nakaraang budget, kinuha pa nilang 89 billion pesos sa PhilHealth. So ibig sabihin, bakit la kinuha kung hindi na kailangan? Isa lamang po iyan ang ebidensya na kulang yung koleksyon sa buwis kaya nila kinukuha. So gagawa na sa palamuti,
So up to October, tumatakbo na po sa 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Na panahon ng September 2023 ay nasa 15 plus trillion. So ibig sabihin, kada taon ang nadagdag ay 1 trillion na utang. Yan, according to the performance of Mr. BBM. Pero mas malaki ang inutang nautang sa panahon ni Duterte, 7 trillion sa loob ng 6 na taon. No, ang 7 trillion, dinagdagang 12, dinugtong kay Noynoy, ang kay Noynoy na utang ay 5 plus trillion lang. Tapos sino pa? Si Hermes Polyoso, Zene Tesner, magandang umaga po, Attorney Dr. Engineer. Cynthia Per, basta may pumupuna sa Marcos, Romualdez, Duterte family at sa mga kaalyado nila, binubura ng komento. May bayarang troll, ay may mga konference lang, no? Ruda Saruna, na nakaplan na yan bago ng eleksyon nila. Paano na ABC nakabudget na yan? Kaya paano dayain sa 2022? Ganun nga. Luis B. Santos, regular akong sumasubaybay sa iyong mga vlog. Maraming salamat po. Salamat po, Mr. Luis Santos. Ziputin, Edgar Igay Risi, Nuisance pa rin. Per Comelec, next step is just like yours. 5 days to respond. Ayun. Sige, good luck kay Igay Risi. Tapos Loretta Grande. Kasi pareho kami ni Igay Risi na bumabanat kay Erwin Garcia. Kaya kami tinanggal sa listahan ng mga kandidato. Tapos Loretta Grande, happy birthday. Roda Saruna, mabuti may super tuto tayo, Thieves, Slayer ng mga Philippines. Isalute you. Salamat po sa inyong lahat. Dito naman tayo po. Maganda. Abangan nyo lang kung mamaya, mga 2 hours from now. Meron tayong bagong isasiwalat na naman.